Interpersonal communication. Sulat ni Michael Pace. Hindi lahat ng komunikasyon ay tungkol sa salita. Minsan, ang pinakamalakas na mensahe ay yung hindi mo sinasabi. Sa mundo ng interpersonal communication, may dalawang laban na nangyayari. Ang panlabas na usapan at ang panloob na intensyon. Kapag may kausap ka, tatlong bagay ang dapat mong obserbahan. Una, words versus energy. Ang salita pwedeng kontrolado, pero ang tono, bilis ng pagsasalita at micro-expressions, mas mahirap itago. Kapag hindi tugma ang sinasabi sa ipinapakitang emosyon, may tinatago. Ikalawa, listening is power. Sa estilo ni Michael Pace, ang tunay na may kontrol sa usapan ay hindi yung maraming sinasabi, kundi yung marunong magtanong at magpasalita. Kapag hinayaan mong magsalita ang tao, ibinibigay niya sa iyo ang impormasyon, pati kahinaan niya. Ikatlo, emotional triggers. Lahat ng tao may trigger. Kapag alam mo kung saan siya nagiging defensive, insecure o emosyonal, naiintindihan mo kung paano siya mag-isip. At doon nagsisimula ang psychological advantage. Pero tandaan mo, ang kaalaman sa interpersonal communication ay hindi lang para manipulahin. Ito ay para protektahan ang sarili mo sa trabaho, relasyon o negosyo. Kung hindi mo naiintindihan ang dynamics ng komunikasyon, madali kang maimpluwensyahan. Basahin ang pagitan ng mga salita, pakinggan ang hindi sinasabi. Obserbahan ang pagbabago ng energy kapag sensitibo ang topic. Dahil sa interpersonal communication, ang pinakamalakas na tao sa kwarto ay hindi yung pinakamalakas ang boses, kundi yung pinakamarunong umintindi.